The arrest of Miss Christy Salcedo is baseless and not well justified. Hindi pa tapos ang laban. Kahit paulit-ulit mo akong saktan, babangon at lalaban pa rin ako. Lalo mo nang pinapainit ang galit ko sa'yo. Ang pinapainit mo lalo ang galit ko sa'yo, kaya tumigil ka na. Anong gagawin mo kay Tori? Kailangan mahanap mo sa loob ng kwartong yan ang susi ng jewelry box na to. Kapag pumalpa ka, puputulin ko yung isang daliri nito. Piling! Konting oras na lang! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Nabili na ni na Christy at Nanette ang property na gagawing bagong location ng school. Who's their new investor? Si Sir Leon. Hindi na lang sila magkaibigan ngayon, magkasosyo din sa negosyo. Lalong lumalalim yung samahan nila. Samantalang kayo palayo ng palayo. Hello? Nasaan ka na? Nandito lang ako sa Manila, namamasyal. Really? Oo. Salamat ulit sa tiwala, ha? Oo naman. Basta siguraduhin mo lang huwag ka gagabihin sa pag-uwi, ha? Oo, saglit lang ako. Uwi din ako agad. I love you. Alright. I love you too. Mag-iingat ka mamaya. Okay, bye. Danilo? Halika sandali. Sir, Meron lang tayong kailangan pag-usapan. Eto na yun. Ganda. Dito, banda. Nanette! Tara. Sige. Hey. Bili ka na. Ito na yan. Here we are. We present to you our new school! oh, kulang na lang ng signage, oh. Oo, naku, minadali talaga namin yung pag-ayos nito kasi syempre yung mga bata, di ba, Nonette, baka matagalan pa sa pagbabalik ng eskwela at saka yung mga magulang na rin. Sayang naman yung tiwala na binigay nila sa amin. We owe it to them. And to you, of course, Leon, kasi kung hindi mo kami tinulungan, hindi namin ito magagawa ni Christy. Kaya salamat talaga. Hindi. Naghahanap lang talaga ako ng paglalagyan ng pera ko. Magandang investment, kaya tinayaan ko na. Pero huwag ka mag-alala kasi gagawin namin lahat para mabalik yung investment mo with profit. Yes, oo. Malaking lupa. Malaki talaga, di ba, Yeah. Nonette, pagpasok mo dyan, ang laki talaga ng espasyo para maglaro yung mga Waiting bata area. bago pumasok sa classroom. Playroom. Yes, may playroom. Pati rin sa mga magulang, di ba? Meron ding pwesto para pag naghihintay sila, bago sundayin yung mga anak nila, doon muna sila may kape, may Ang hirap patubig. kasi pag walang waiting siya ng ingay. Ay, naku, Leon. mainit. Huwag ka masyadong confident na babalik yung investment mo dito. Bakit ka nandito? Ana, huwag ka namang gulo. Leon naman. Marami naman kasi tayong pinagdaanan, kaya ayokong masayang yung pera mo sa basurang negosyo. Ana, Hana, ano na naman ba ang plano mo? Mamemerwisyo ka dito? Christy, alam mo, marami kasing salot sa mundo. Baka bukas makalawa, madapuan din ang kamalasan ng lugar na to. Hoy, ikaw. Pwede bang tigilan mo na yung mga pinaggagawa mo? Magpatahimik ka naman. Walang tatahimik. Pababagsakin kita, Christy. Hindi ako makakapayag na makatikim ka ng kahit konting tagumpay. Yan. Tama yan. Mag-away-away lang kayong lahat. Magkagulo kayo. Habang wala kayong kaalam-alam na akong may gawa ng lahat. Puro galit na lang ang laman ng puso mo, Hana. Hindi ka ba napapagod?
Yung galit ko nga yung bumubuhay sa akin eh. Otherwise, matagal na akong patay. Good, Hana. Magpakalunod ka lang sa pagkawala ni Billy. Isipin mo na wala ka na talagang anak. Dahil ikaw ang magiging daluyan ko ng galit kay Christy. Bravo! Halika na, huwag na natin yun intindihan. Ipakita na lang natin yung loob ng eskwelahan kay Leon. Halika na, Leon, para makita mo rin yung ininvestan mo. Alam ko kayo ni Yvonne ang madalas nakakasama ng Ma'am Audrey ninyo dito. Alam ko rin na meron siyang pinapagawa sa inyong project. Hindi malinaw sa akin pero nagsisimula na akong magduda kung ano talaga yun. Sir, si Madam Audrey na lang po yung tanungin ninyo. Ako ang amo mo, hindi si Audrey. Sir, Bakit mo ba siya pinagtatakpan? Anong meron? hindi ko naman po pinagtatakpan si Madam Audrey. Eh di sumagot ka. Ano ang meron sa lighthouse? At bakit lagi nandun ang Ma'am Audrey ninyo ngayon? Sir. Danilo, yung tanong ko ang sasagutin mo. Huwag mo nang intindihin yung sinabi sa'yo ni Hana. Huwag ka nang pa-apekto doon. Hindi naman ako apektado, Leon. Nag-aalala lang ako kasi nakakaawa na yung sinabi niya sa bandang huli. Talaga bang galit na lang ang laman ng puso niya pagkatapos mawala ni Belly? Alam mo, matagal ko na sinasabi sa kanya na huwag kang sisihin doon sa pagkamatay ng anak namin, pero ayaw niyang makinig. Kasi natatakot siya. Saan? Leon, natatakot siya na kapag nawala na yung galit niya, mawawalan na din yung saysay ng pagmamahal niya kay Billy. Nak, konting tiis na lang ha. Konting tiis na lang, gagaling ka na. I believe you will make a full recovery. Gagawin ko lahat para mangyari yun. Nak, thank you ah. Kasi pinaparamdam mo sa akin kung paano maging nanay ulit. Ang tagal kong pinangarap yun. Namiss ko. Namiss kita sobra. Ma. Sige na, kaya mo yan. Pilitin mo. Ma. Thank you. Mahal po kita. Mahal na mahal din kita, alam. Masarap marinig. Tanggal lahat ng pagod.
Anak, salamat. Tinatanggap mo pa rin ako kahit ang dami kong pagkukulang sa'yo. Ano? Paano pa kita mamahalin ngayon, anak? Wala ka na. Isa na lang ang alam kong paraan. Ang gumante at ilabas lahat ng galit ko dahil naputol ang pagsasama natin. At si Christy lang ang pwede kong pagbuntungan ng nararamdaman ko. Pinatay mo ko, pinatay ko rin ang anak mo sa paningin mo. Amanos na tayo, Hana. Pero hindi pa sapat. Kulang pa. Kaya magdusa ka pa ng matagal. Dahil hanggat hindi tumutubo ang buhok sa bunbunan ko at hindi bumabalik ang kamay ko sa katawan ko, hindi kita titigilan. Hoy, teka lang! Hey! Manong, dito na lang. Miss Hana? Ano ginagawa niya dito? I saw a woman. Parang minamanmanan niya ako eh. Sino? Saan? I don't know, kaya sinundan ko yung kotse. Hindi ko na nakita kung sino. Baka naman random person lang na gusto makiramay. I know, it feels weird. Like, parang kilala, I know her. Maraming salamat po sa inyo sa pagpunta ngayong araw na to. Iisa lang naman po ang ating hangarin. At nagsisikap po kami ni Teacher Nonette para matupad namin ang hangarin na yon. Lubos po kaming nagpapasalamat sa inyo sa patuloy ninyong pagtitiwala sa amin sa kabila ng mga pagsubok at challenges na pinagdadaanan namin. Salamat din po dahil pinagkakatiwalaan nyo kami na maging parte, maging bahagi ng kinabukasan ng inyong mga anak. Salamat po. Salamat. Makakaasa kayo, Teacher Christy. Salamat po, ma'am. Thank you. Maganda hong ginawa ninyo sa anak ko. Tatanawin kong malaking utang na loob ang ginawa ninyo. Thank you po, ma'am. Thank you talaga. Thank you po sa inyo. Hindi ko alisin yung mga anak ko sa school ninyo. Salamat, sir. Salamat po talaga. Stay strong, Teacher Christy and Teacher Nonette. Suportado namin kayo. Thank you, ma'am. Thank you po. Kahit anong kailangan ng mga anak ninyo, nandito lang kami. Ate Billy, ano na kaya ginagawa ni Mommy? Patuloy pa rin ba siya sa pagti-teacher? Sa tingin ko, oo eh. Hilig ng nanay mo yun. Kahit dati pa sa kuta. Kaya sigurado ako, patuloy pa rin yan sa pagtuturo. Sana nga, patuloy pa rin si Mommy. Kahit na wala na ako, gusto ko magluto na si Mommy sa buhay. Ano ba yan? Ano sinasabi mo? Mas mabuti pa nga yun eh. Nang makapag-focus si Mommy sa iba pang bagay. Ate Billy, sa tingin mo ba makakaalis pa tayo dito? Sa tingin mo ba makikita pa natin sila? Basta ang iisipin mo palagi, bawal tayo mawala ng pag-asa. Kasi, yun na lang yung meron tayo. Pag-asa. Kaya hindi tayo susuko. Ha? Hindi tayo susuko. Sir, wag po
Tumabi ka nga dyan. Sir! Pero sir, Ano ang sasabi ng tabi? hindi nga po pwede, sir. Gusto kong makita kung ano yung sinasabi ni Danilo. Buksan mo yan. Pero sir... Buksan mo. Ito ka na. Sino kayo? Anong ginagawa niyo dito sa isla? Ako po si Billy. Ito si Tori. Paano kayo napunta dito? Lumubog ho yung bangkang sinasakyan namin. Tapos, sinagip po kami ni Aling Yvonne, tapos dinala dito. Nagising na lang po kami na nandito na po kami. Kinukulong ho nila kami dito. Bakit? Kasi masama siya. Sama? Sino ang masama? Si Tita Shaira po. Shaira? Shaira ho. Siya ho yung may pakana ng lahat ng to. Siya ho yung nagpakidnap sa amin. Siya ho yung nagkukulong sa amin dito. Ma'am, mabutit dumating na kayo. Bakit? Sorry, ma'am, pero si Sir Franco kinumpronta ako eh. Tungkol saan? Tungkol sa sikreto niyo. Anong sinabi mo sa kanya? Alam na po niya yung tinatago niyo sa lighthouse, ma'am. Nandun na po siya ngayon eh. Ano? Hindi. Hindi! Sir, tulungan niyo po kami. Pwede niyo ba kaming tulungan ni Tori? Gusto niya po namin makauwi eh. Tulungan niyo po kami. Opo, sir. Tulungan niyo po kami. Gusto na po namin makapunta sa mga magulang namin. Please, sir. Tulungan niyo po kami. Matagal na po kami hindi nakita ng magulang namin. Baka nga po tayo nila patay na po kami. Kasi ilang buwan na rin po kami kinukulong dito. Ilan buwan na kayo Opo. Buwan? Opo, sir. Hindi sumasagot si Yvonne. Baka pinagbawalan din ni Sir Franco kagaya ng ginawa niya sa akin, madam. Ano ba sinabi mo sa kanya, ha? Ano bang alam ni Franco? Ang tungkol siya lang sa mga bata, madam. Mama, si Ano Sir nangyayari? Franco nasa bodega. Kinakausap niya yung mga bata. Ano hindi pwede? Sir, tulungan niyo po kami para awan niyo naman. Makauwi sa mga Sir, wala po kaming ginawang masama. Eh, hindi po namin alam ba't kami tinulungan. Sir, tulungan niyo po kami. Para awan, tulungan niyo po kami. Sir, gusto na po Sir, nagsasabi ko kami ng totoo. Maniwala ko kayo. Gusto ko namin makauwi. Sir, tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po kami. Audrey? Hindi Audrey yung pangalan niya. Siya po si Tita Shaira. Siya po yung sinasabi po naming nagpakidnap po sa amin. Totoo ba ang sinasabi ng mga batang to? Shaira? Franco? Totoo ba ang sinasabi ng mga batang to, Shaira? Franco, huwag ka maniwala sa kanila. Kung kayong makikinig sa babaeng yan, sinungaling yan. Manahimik ka! Ang tanong ko ang sagutin mo. Audrey, Shaira, ano? May naalala ka na? Alam mo kung sino ka? Ano? Kaya mo muna ako magpaliwanag. Kung kayong makikinig sa kanya. Sinabi mo sa akin, hindi mo sisirain ang tiwalang binigay ko sa'yo. Pero ngayon, nagsinungaling ka. I'm sorry. Danilo, Yvonne, labas niyo muna yung mga bata. Lipat yun ng kwarto, sa mas matinong kwarto. Doon muna sila habang kontakin ko yung magulang nila. Sir. Thank you po, sir. Salamat po. Thank you po, sir. Mas papaniwalaan mo sila kaysa sa akin? Mag-usap tayo. Franco? 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 Love, mag-usap muna tayo.
Love, kausapin mo muna ako, please. Love. Love, huwag kang basta-basta naniniwala doon sa mga batang yun. Love, please. Kausapin mo na ako. Cuz, congrats! We made it! Grabe no, Cuz. Unti-unti na natin naabot yung pangarap natin. Tsaka ang sarap sa pakiramdam na patuloy pa rin ang tiwala ng mga magulang sa atin, no? Kaya nga eh. Tsaka, Christy, isipin mo, lalaki pa yung Bright Vista, lalawak pa tayo. Dadami yung enrollees in the next few years, and before you know it, makikilala tayo as one of the best preschools in the country. Malay mo, pwede tayo mag-branch out, di ba? One day at a time. Sabi ko nga, one day at a time. Sana nandito si Tori, no? Sigurado ako, Cuz, sobrang matutuwa yun na bumabangon ulit yung mama niya. Cuz, hey, I'm sure kahit saan man si Tori ngayon, nakikita niya lahat ng ginagawa mo dito. And I'm sure she's so proud of you. I hope you know that. Bahagi pa rin talaga siya ng tagumpay kong to. Cuz kahit wala na siya. I'm proud of us. I'm proud of you. Congrats! Dreams ko. Miss Hannah? Eunice, gusto ko ma-acquire lahat ng detalye ng property na nabili ni Christy at Tonet. Even the floor plan. The floor plan, miss? Bakit? May pinaplano ako. Hindi ko pwedeng hayaan na makatikim sila ng kahit konting tagumpay. Okay? Naalala mo lahat? Oo. Shaira, yun ang pangalan mo? Oo. Bakit ka nagsinungaling sa akin? Love, hindi ako nagsinungaling sa'yo. Pinaniwala mo kung wala kang maalala. Kasi gusto kitang protektahan. Ayaw na kita idamay pa sa masalimuot ko nakaraan, Franco. Simula nung niligtas mo ko, nakita mo ko nag-aagaw buhay na ako pero inalagaan mo ko. Tinanggap mo ko. Kaya hindi na ako nagsalita kasi totoong wala akong maalala ng mga panahon na yon. Nung bumalik yung alaala ko, sige, aminin ko nagsinungaling ako sa'yo noon. Kasi totoo naman na gusto ko nakalimutan yung pangit ko nakaraan. Gusto ko na mag-move on. Gusto ko na magsimula tayo ulit ng bago. Kasama mo sa piling mo. Franco, minahal mo ako nang hindi ko deserve. At ako, gusto ko rin ibalik sa'yo yun. Ng buong buo. Kaso hindi ko magawa. Bakit? Dahil hindi rin ako buo, Franco. May kulang pa rin sa pagkatao ko. At kailangan ko gawin yun. Kailangan kong gawin to para mahalin kita ng buong puso at nang malaya tayo. Ano pang kailangan mong gawin? Noong time na bumalik tayo dun sa Manila, may babae ako nakita dun. Ang pangalan niya, Christy. Siya yung babaeng sumira sa buhay ko. Noong nakita ko siya, bumalik yung galit sa akin. Gusto kong gumanti.
Gusto ko iparana sa kanila yung sakit na pinaranas nila sa akin. Yun yung reason ko bakit ko naisip na kunin yung mga batang yan. Kasi yung mga magulang nila ang sumira sa buhay ko. Kinuha ko sila dahil yung mga magulang nila ang umargabyado sa akin. Sana maintindihan mo ko. Ang laman ng puso mo. Yung galit ko nga yung bumubuhay sa akin eh. Otherwise, matagal na akong patay. Good, Hana. Magpakalunod ka lang sa pagkawala ni Billy dahil ikaw ang magiging daluyan ko ng galit kay Christy. Anong ginagawa niyo dito sa isla? Kinukulong mo nila kami dito. Bakit? Kasi umasama siya. Sino ang masama? Si Tita Shaira po. Audrey? Hindi Audrey yung pangalan niya. Siya po si Tita Shaira. Siya po yung sinasabi po namin nagpakidnap po sa amin. Gusto ko ma-acquire lahat ng detalye ng property na nabili ni Christy at Tanan. Bakit? Hindi ko pwedeng hayaan na makatikim sila ng kahit konting tagumpay. Sige, aminin ko nagsinungaling ako sa'yo noon. Ano pang kailangan mong gawin? Gusto ko iparana sa kanila yung sakit na pinaranas nila sa akin. Yun yung reason ko bakit ko naisip na kunin yung mga batang yan. Kasi yung mga magulang nila ang sumira sa buhay ko. Sana maintindihan mo ko. I am trying to understand you, believe me. Pero obvious naman na ginamit mo lang ako. Ginamit mo ko, pati ang resources ko, para magawa mo tong paghihiganti mo. Okay, fine. Sige. Inaamin ko. Ginamit ko resources mo, fine. Itong bahay mo, pera mo, mga tao mo, sige, ginamit ko. Pero ikaw, Franco, hindi kita ginamit. Franco, mahal kita. Ano pa ako maniniwala sa'yo? Dahil yun yung totoo mo. Franco, mahal na mahal kita. Kailangan ko lang talaga gawin to. Kailangan ko lang maghiganti. Para matapos na to. Para makamove on na ako. Para maging malaya na tayo dalawa. Please, intindihan mo na ako. Please. I'm confused. Hindi ko alam. Si Audrey, ang babaeng mahal ko, ang kilala ko. Itong si Shaira, hindi ko kilala. Franco! Ate Billy, malapit na tayo maging free. Makikita ko na sila Lola, Daddy, gusto po si Mommy. Kanina lang iniisip ko kung anong ginagawa niya. Ngayon, makikita ko na siya. Mayayakap. Sorry. Alam mo ako din. Gusto ko na makita si Mama Hana eh. Si Tatay, si Nayusa, si Kwago. Tsaka si Baby Jeremy. Ay, oo, si Baby Jeremy. Magiging kompleto na tayo. At sana hindi na magkahiwa-hiwalay pa. Sana nga. Mabuti na lang talaga dumating si Sir Franco. Kasi naniwala siya sa atin, Tori. Buti nga kay Tita Shaira. Sana hindi na siya makaligtas sa mga kasamaan niya. Sana nga makulong na talaga siya. Yan yung floor plan ng school nila, Christy. Gusto ko kabisaduhin mo para malaman mo kung paano mo ipasabutahe. Malinaw ba usapan natin? Malinaw na malinaw. Good. Thank you, Omar. You may go. Miss Hana, alam kong wala ako sa posisyon makialam. Pero sana walang masaktan dito sa planong ginagawa mo.
Eunice naman, ayan ka na naman. It's just a harmless prank. I have everything under control. Okay? Here, please refill this before you go. Thank you. Alam mo anak, natutuwa ako na nakikita kita ngayon na masaya. Parang bumabalik na sa dati ang buhay mo, ha? Basta po para kay Jeremy, ma, kahit ano pa pong pagsubok ang dumating. Pero yung si Hana, ha? Dapat itigil na niya yung pananabutahe sa'yo. Masyado ng malaking perwisyong ginawa niya sa'yo. At hindi lang sa'yo, sa ating lahat. Okay lang sana kung ako ang atakihin niya. Pero wag na wag siyang magkakamali na idamay kayong pamilya ko. Hindi ko talaga siya mapapatawad pag ginawa niya yon. Franco? Love, please, kausapin mo na ako. Hindi ko kayang mawala ka. Kausapin mo ako. Sabihin mo na lang kung anong kailangan kong gawin para mapatawad mo ko. Please. I want you to tell me the truth, Audrey. Or Shaira. Tell me everything. Ano ang atraso ng mga tao to sa'yo? At gusto mo sila gantihan ng ganito katindi? Wala akong pakialam kahit anong gawin ninyo sa babaeng yan. Basta gusto ko siya mawala na sa buhay ko. Buntis ako. Tayong tatlo ng anak natin, we belong together. Tayo na ang pamilya ngayon. Franco, gaya ng ibang babae, nagmahal din ako. Ilalabas mo akong baliw. Para yun sa ikakabuti mo. You will stay here with your family forever. Pero niloko niya lang ako. Sinira mo ang buhay namin mag-asawa? Kayo ni Leon na may gawa! Inabandon na niya ako. Me and my son. May anak ka? Oo. Pero wala na siya sa akin. Kasama niya na yung tatay niya. Nasaan sila ngayon? I don't know, baka kasama nung kinakasama niya yung dati niyang asawa, si Christy. Pinagpalit niya sa akin. Franco, sa totoo lang, gusto ko lang naman talaga kunin yung anak ko eh. Pero sila, they did something to get rid of me. Nakipagkasundo sila doon sa mga kaibigan nilang rebelde kay Hana at kay Leon. Para tugisin ako, para patayin ako. Ay, naayop ko! Pero nakaligtas ako. Love, you saved me. Bakit hindi mo sila binalikan agad? Wala naman akong babalikan doon. Yung anak ko na lang talaga. Alam mo ba na hanggang ngayon hindi ako pwedeng magpakita doon sa Manila dahil binaliktad nila yung kwento? Ako yung pinalabas nilang masama, ako yung pinalabas nilang kriminal. Hanggang ngayon tinutugis ako ng mga pulis. Dahil sa mga kasinungalingan nila. Pero lahat yun hindi totoo. Franco, ako yung biktima. Pinagkaisahan nila ako, inapin nila ako. Love, gusto ko lang naman gumanti. Gusto ko silang gantihan. Si Christy, si Jordan, si Hana, si Leon. Sila ang sumira sa buhay ko, kaya gusto ko ring sirain ang mga buhay nila. Kaya kinuha mo ang mga anak nila at dinala dito.
Franco, hindi ko ginusto to. Nagkataon lang talaga. Nung time na yon, kasama ko si Danilo, kasama ko si Yvonne. Nakita namin yung mga bata. Alam mo ba, nalulunod na sila? Sinagip pa namin yung mga batang yan. Dinala ko sila dito. Doon ko lang naisip na pwede ko silang gamitin. Love, tadhana na yung gumawa ng paraan para makaganti ako. Kung paano tadhana na rin yung nagbigay sa akin sa'yo. Hana. Sinasabi mo, tinakdaan lahat. Oo. Franco, maniwala ka sa akin. Nangyari lahat na nangyari to para sa pagkakataong to. Para magantihan ko si Christy at si Jordan. Gamit si Tori. At si Leon at si Hana naman, gamit si Billy. Franco, sila yung kumuha ng anak ko. Bakit hindi pwedeng kunin ko rin sa kanila yung mga anak nila? Anong plano mo? Hanggang kailan matatago ang mga bata dito? Gusto kong magdusa sila. Kagaya ng pagdudusa ko. Gusto kong magkasira-sira silang lahat. Gusto ko magulo din lahat ng pamilya nila. Kagaya ng ginawa nila sa akin. At Franco, nangyayari na yun. Alam mo ba, galing ako sa Manila. Minanmanan ko si Christy at saka si Hana. Nag-aaway na silang dalawa. Nagsisisihan na sila. Kasi akala nila patay na yung dalawang bata. Franco, nangyayari na yung gusto ko mangyari. Ang tagal kong pinangarap to. Ang tagal kong plinano to. Tulungan mo ko, please. Kasi it's not enough. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Hanggat sila lang mag-aaway at magpapatayan. Oo, Franco, alam kong masama. Pero mas masama yung ginawa nila sa akin. Pinatay nila ako. Yung katawan ko. Yung pagkatao ko. At alam ko hindi ako magiging malaya-mahalin ka hanggat hindi ako nakakaganti. Franco, maniwala ka sa akin. Sobrang swerte ko na nakilala kita. And I'm forever grateful sa lahat na natulong mo sa akin. Franco, mahal na mahal kita. And I'm sorry kung hindi ko sinabi sa'yo to. Pero please, love, tulungan mo ako. Tulungan mo ako, promise. Ito na. Huli na to. Ito na lang yung huling bagay na hihilingin ko sa'yo. Please, tulungan mo ako. Tulungan mo ko maghigante. So I can love you better. Ate Billy, asan na kaya si Sir Franco? Tori, yun nga rin yung pinagtataka ko eh. Di ba sabi niya, tatawagin niya si na Mami? Ibabalik tayo doon ka na Mami. Asan si Sir Franco? Bakit wala pa siya dito? Diyos ko. Huwag naman sana. Anong iniisip mo, Ate Billy? Baka ginawa ng masama ni Shaira si Sir Franco. Sir Franco! Sir Franco? Sir Franco! Surprise! Nasaan si Sir Franco? Wala. Busy na siya. Ayaw niya na daw kayong makita. Anong ginawa mo kay Sir Franco? Alam mo ikaw, napakatapang mo, no? Pero wala ka naman nagagawa. Palayain niyo na kami! Walang lalaya! Walang aalis! Therefore, tuloy pa rin ang maliligayang araw.
dahil patuloy kayong magiging bilanggo sa lugar na to. Hindi totoo yan. Ang sabi ni Sir Franco, ibabalik niya na kami. Pues pasensyahan tayo dahil mas naniwala siya sa akin. Ano bang kasinungalingan sinabi mo na naman sa kanya? Ha? Ano na naman? Ang sabi ko sa kanya, inapi ako ng magulang ninyo. Kaya ginagantihan ko kayo. Sinungaling ka! Hindi ba ikaw dapat yung gantihan? Ha? Sa lahat ng kasamaan na ginawa mo? Ikaw dapat yung gantihan. Mas pasensyahan tayo dahil hindi na mangyayari yan. Sa akin na naniniwala si Franco at ibig sabihin nun, kakampi ko na siya sa paghihigante sa mga magulang ninyo. Kaya humanda yung nanay Hana mo at yung mami Christy mo dahil magbabayad sila. Bantayan ninyo mabuti. Oh, cuz, opening na natin bukas. Marami tayong enrollees. Isn't that a good sign? Sana nga kas tuloy-tuloy na, no? Kaya nga eh. Ipunin ko na to, ah. Sige, pwede Tapos na rin na. yung i-file. Oo. Thank Ito na yung kailangan niya. Hi! Anak! Heart recap. Hello, hello. Hello po. Ali. May Oh. classroom ni Mama. Oh, ano? Sige na, lumakad na kayo. Ma, anong oras na po ba? Wala na yun ah. Sige na. Eh, di ba nakakuha kay Jeremy na maglalaro kayo sa bagong playroom? Dami pa namin gagawin ni Nonet dito eh. Ako din po, uwi. Marami pa akong papeles na asikasuhin. Oh, anong problema? Di ba nga kaya ako nandito? Kasi tutulungan ko kayo. Ma, sure po ba kayo? Of course, I'm sure. Teka muna, gaano ba kahirap itong gagawin nyo dito na hindi ko kayang gawin? Aba, hindi naman siguro ako naging principal ng academe for nothing. At saka, negosyo ko rin ito, di ba? Investor ako. Yes. So, leave it all up to me. Sure po ba kayo, Ninang? Ma, nakakahiya pa rin kasi. Christy, ano ba yan? Sige na, go na. Salamat po talaga, Ma. Pero babalik ako agad, promise. No need, no need. Mag-enjoy ka, mag-enjoy kayo. Mahalaga ang pamilya. Remember that. Tama naman po yan, Ma. Kaya alam na love ko talaga kayo, Ma. Ang swerte ko talaga sa inyo. Ano ba? Nag-iisa ka na nga lang eh. Pababayaan pa ba kita? Ma, ikaw ang nag-iisa. Nag-iisa ka sa buhay namin. Lahat. I love you, Ma. Huwag na tayo magdama. Sige na. Go na. Sige Go po, na. Ma. Salamat po. Una na kami. Oo, Nonet. Huwag ka nang maarte. Bata pa kayo, maarte na kayo. Ngayon, maarte pa rin kayo. Sige na. Sige. Bye-bye. Ma, mag-text lang po kayo kung may kailangan kayo. Yes, yes. Ay, Pwede naman ako bumalik agad. Oo, Jeremy. Last ka na kay Lola. Bye kay Lola. Enjoy, okay? I love you. Halika na. Kaya na. Leon, ingatan mo ang mag-iina mo. Opo. Pwede nang Ingat po. Let's go! Ate Billy. Talaga yatang hindi na tayo makakalis dito. Hindi ko rin alam, Tori. Hindi ko rin alam. Hindi ko rin alam bakit patuloy nalolok niya yung mga tao sa paligid niya. Teka, Ate Billy, paano na yung mga mami natin? Di ba sabi niya, gagantihan niya si Mami at Tita Hana? Pwede lang sana nating warningan sila Nanay Christy, sina Mama Hana. Gagawin natin eh. Ano naman bang binabalak niya? Hello, nandiyan ka na. Good. Gawin mo lahat ng kailangan gawin. But please don't just cry.
Ay, nako, Jeremy. Mama mo talaga makakalimutin na. Pasensya ka na, anak. Nakalimutan kasi ni Mama yung wallet niya sa mesa. Hayaan mo na, bibilisan ko na, ha? Oh, sige, sige. Excited na yung anak mo maglaro di ba? Oo nga eh. O, hintayin natin si Mama, ha? Teka lang, Leon, sino yung lalaking yan? Galing siya doon sa loob. Bakit? Masama yung kutob ko eh. Walang tatahimik. Pababagsakin kita, Christy. Hindi ako makakapayag na makatikim ka ng kahit konting tagumpay. Na lang talaga dumating si Sir Franco. Kasi naniwala siya sa atin, Tori. Buti nga kay Tita Shaira. Sana hindi na siya makaligtas sa mga kasamaan niya. Sana nga makulong na talaga siya. Ano ang atraso ng mga tao to sa'yo? Pinagkaisahan nila ako, inapin nila ako. Gusto ko silang gantihan. Si Christy, si Jordan, si Hannah, si Leon. Kaya kinuha mo ang mga anak nila at dinala dito. Franco, sila yung kumuha ng anak ko. Bakit hindi pwedeng kunin ko rin sa kanila yung mga anak nila? Sir Franco! Sir Franco! Sir Franco! Surprise! Nasaan si Sir Franco? Busy na siya. Anong ginawa mo kay Sir Franco? Alam mo ikaw, napakatapang mo, no? Pero wala ka naman nagagawa. Malayain niyo na kami! Walang lalaya! Walang aalis! Therefore, Tuloy pa rin ang maliligayang araw ko. Dahil patuloy kayong magiging bilanggo sa lugar na to. Hello, andiyan ka na. Good. Gawin mo lahat ng kailangan gawin. But please don't just... Naiwan si Mama dyan. Teka lang, Leon. Bababa ako, ha? Anak, dali lang ha. Kukunin kita. Dali. Si Mama! Paano na si Mama? Ma! Leon! Paano na si Mama? Yan si Mama! Ma! Christy! Jeremy, dali! Tumawag ka ng tulong. Dali, dali. Titingin ako sa likod. Dali, dali. Ma! Hello po. Yes po, kailangan po namin ng bombero dito. Nagliliyab na po. Dito po kami sa may Bright Vista Preschool. Opo, please, pakidalian niyo po, please. Maraming salamat po. Ayun, paano na si Mama? Sa loob muna, sa loob. Si Jeremy sa loob. Dali, dali. Dito ka muna, anak, ha? Dito ka muna, sa anak, loob. ha? You rest inside, anak. Hindi na. You rest inside. Dito ka. Lola! Lola, hindi. Uy, Tori, gising. Ano yun? Bakit? Dapat nagpinipan ko si Lola. Sobrang sama. Ayoko. Ano yun? Umiiyak si Lola tapos humihingi siya ng tulong sa akin pero wala ako.
Sus, tama. Tahan na. Panaginip lang yun, Tori. Huwag ka na umiyak. Pati pinimiss na miss ko na si Lola Carmen. Pag may problema si na Mami at Daddy, hinadamayan niya ako. Di niya ako iniiwan. Parati siyang nasa tabi ko. Siya naman lang nasabi ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Oo, sis. Masasabi mo yan kapag nakalabas na tayo dito. Sasabihin mo yun kay Lola Carmen. Okay. Asan na nga, Ate Billy? Gusto kong mayakap si Lola. Masabi sa kanya kung gaano siya kahalaga sa amin ni Mami. Masabi sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Sige, tahan na. Miss Hannah, you have a meeting later with the stylist and designer for this Friday's event. Ngayon ba yun? Yes. Move na lang natin, wala ako sa mood. May hinihintay kasi akong tawag. Are you sure? Yes, I'm sure. Importante kasi hinihintay kong tawag eh. Kailangan ko malaman kung naisagawa niya yung plano ko. Tingnan natin kung makakabawi pa si Christy after this. Sir, nasa loob po yung mama ko. Please, gawin niyo po ang lahat para maligtas siya. Please, iligtas niyo po yung mama ko. Sige po. Priority po namin ang mga nasa loob. Maraming salamat po, please. Si Mama. Si Mama. Miss Hannah, have you seen this? Nagva-viral yan ngayon sa social media. May nag-post ng live kanina. Hindi pa yan yung school ni na Christy? Ma! Sige. Kailangan po namin madala siya sa ospital. Sir, pakisigurado na lang po na Hindi maganda yung secure nagano. natin siya, ha? Sige po. Sige. Christy! Ngayon sasama ako kay Mama, ha? Ikaw na mag-uwi kay Jeremy, ha? Oo. Ingatan mo siya! Hindi talaga kayo yung may gawa ng sunog, Miss Hannah. No, Eunice. Hindi ko magagawa yan, lalo na kung alam kong may buhay na malalagay sa peligro. You know na gusto kong sabotahin talaga si Christy. Pero hindi sa ganitong paraan. Hindi yan ang inutos ko kay Omar. Yan yung floor plan ng school nila, Christy. Gusto ko kabisaduhin mo para malaman mo kung paano na sasabotahin. Ma'am, pwede kong barahan ang drainage para magkaroon ng problema sa CR. Pwede ko rin sirain ang water supply para mag-cause ng further inconvenience. Gusto ko yan, that's a good idea. Gusto kong mahirapan sila. Actually, yung gusto ko ma-turn off yung mga parents na papasukan yung mga anak nila sa school na yan. Then, sira na yung negosyo ni Christy. Madaling-madali lang daw, Miss Hannah. Gusto ko palabasin mo, problematic yung buong property. Okay? Malinaw ba usapan natin? Malinaw na malinaw. Kung hindi kayo, edi sino?
Madam, okay na. Nagawa ko na yung pinapagawa niyo. Good job, Danilo. Wala silang kaalam-alam na tayo ang may gawa ng sulat. Surprise, Christy! Omar! Sana, nabalitaan mo na siguro yung nangyari. Nasunog ang school ni na Christy. Oo nga, I know. Nandiyan ka ba ngayon? Ano ba nangyayari? Nung dumating ako, nasusunog na yung school. Hindi ko lang nagawa yung nauutos mo. Mas matindi pa pala yung mangyayari sa school nila, Christy. Pambihira. Ang masaklap, may nadamay pa. Sinong nadamay? Ang nanay ni Christy. Yes, love is already done. Thank you so much talaga sa tulong mo. Are you sure this is what you want to happen? Yes, Frank. Gusto kong masunog lahat ng pangarap ni Chris. Gusto kong gawing abo lahat ng pinaghirapan niya. Okay, this plan is quite dangerous. I know. Pero kung magagawa natin ng maayos, madali lang siya malulusutan. To be honest, kapag nagawa natin to, hindi naman ako yung pagbibintangan nila. Kasi patay na ako para sa kanila. Wala na ako sa radar ng mga yun. Pero si Hana may motibo. I'm sure siya ang pagbubuntunan ni Christy kapag nagkataon. Okay. Mangyayari lahat ng gusto mo. Lalawak ang alitan nila. At sila rin ang magdudusa. Salamat. Karma lang nila to sa lahat ng kahayupang ginawa nila sa akin. I wouldn't have done it without your support. Again, maraming salamat. Alam mo, ngayon ko napatunayan kung gaano mo ako kamahal. Oo naman, Audrey. Anything you need. Is it still okay if I call you Audrey? Oo naman. I love you so much, Audrey. I love you too. Sige na, I have to go. May dadaanan lang muna ako bago umuwi, okay? I'll see you later. Okay, see you. Ikaw na ang Audrey ng buhay ko ngayon. At hindi ka na mawawala sa akin.
Please, gawin niyo po lahat ng makakaya niyo. Tulungan niyo po yung mama ko, ha? Kung kayo may kailangan kayo gawin, basta may ligtas lang Dito siya. na lang po kayo. Sige. Christy! Cos, bakit pati si Papa nadamay? Hayop sila. Hayop yung mga gumawa nito kay Mama. At yung pamilya ko din, damay na nila. Cos, bakit ganun? Sorry. Si Mama na nila. Hayop sila. Sigurado ka ba may gumawa nito sa school? Sigurado ako kasi may nakita kami ni Leon nung bumalik kami. May lalaki doon. Kasi may lalaki doon. Galing siya doon sa direksyon ng sunog. Tapos may bit-bit siyang parang galon. Galon ng gas. Parang galon ng gas yun. Cause... Excited na yung anak mo maglaro di ba? Oo nga eh. Okay, tayo natin si Mama, ha? Teka lang, Leon, sino yung lalaki mo? Galing siya doon sa loob. Masama yung katubo ko eh. Pinanabutahin na naman ang school natin. Doon, si Mama. Miss Hannah, do you think this is a good idea? Hindi naman tayo tatagal. Gusto ko lang malaman ang kalagayan ng nanay ni Christy ba nag-aalis. May mukha ka talaga ihanap sa akin. Kapal ng mukha mo. Christy, tigilan mo ako. Tigilan! Tiniis ko lahat. Lahat ng pananabutahe mo sa akin. Pero para idamay yung mama ko, sa lahat ng tao sa buhay ko, mama ko, wala ka na talagang konsensya, Hana! Kapalabukan mo! Tama na! Yan. Magpatayan na kayo. Kinalaman sa nangyari. Sa huli nyo na lang malalaman na ako may kagagawa ng lahat. Huwag mo akong pagbintangan. Wala akong kinalaman sa nangyari. Ikaw ang may kasalanan nito, Hana! Ikaw lang naman may motibo dito para gawin to eh! Wala talaga akong kinalaman. I'm telling you the truth. Wala! Hindi ako naniniwala. Hindi kita titigilan. Tama na! Tama na! Tama na! Kuya, tama na mo! Wala akong ginagawang masama. Bitawan mo. Bakit? Mama, bawal magsikandala dito, ma'am. Kakaluhan mo? Ha? Hindi magdemanda ka. Wala kang mapapala dahil hindi ako gumawa ng sa nanay mo. Hindi ko kailangan magdemanda para makuha ang hustisya ko kay Mama. Ako mismo kikilos, Hana. Ako. Pagsisisihan mo lahat ng ginawa mo. Ma'am, tama na ho yan, ma'am. Huwag po kayo magskandalo dito. Tawan mo na ako. Skandalo siya yung nagsaskandalo. Kuya, okay na po. Nanay ko nasa ER. Tama na, kuya! Kuya, okay na, okay na. Nanay ko nasa ER! Okay na, kuya. Sorry po. Bakit nga? Bakit po? Maging masaya. Bakit si Mama? Ay, si Mama! Dito yung Please. Tumahin ka muna. Bibilan muna kita ng tubig, okay? Okay ka lang dyan? I'll be back. Okay. Maghintay ka dito. Yan. Ayusin niyo yung trabaho niyo, ha? Mamaya, ipaghahanda ko kayo ng masarap na hapunan. At may sweet dessert. O, di ba? Sweet dessert.
ibig sabihin, sweet ako ngayon. Basta huwag niyo akong gagawing bitter. Hello, Danilo. Nasaan na ba kayo ni Madam? Pabalik na. Talaga? Success yung plano niyo ni Madam? Bongga yan. Sigurado, may bonus tayo. Kasi nga, gustong-gusto ko nang mabili yung tablet na gusto ko. Yung malaking screen para maganda yung online shopping. Talaga? Good mood si Madam? Analo yung plano niya? Buti naman. Sana nga tuloy-tuloy na eh. Pag happy si Madam, happy din tayo. Sige na, mamaya na lang. Bye-bye. Aling Yvonne, ano na naman hong kasamaan ginawa ni Tita Shaira? Galit na naman siya, oh. Iha, hindi ka ba talaga marunong magtanda? Ano po ba yung ginawa niyong kasamaan? Dami naman tanong, sunod-sunod eh. Si Madam Shaira pabalik na. Siya na lang magsasabi sa inyo ng masayang balita. Ay, masayang balita para sa amin. Pero para sa inyo, saklap. Oo nga naman yung mga magulang niyo. Lalo ka na, Tori. Sige na, mamaya tayo mag-usap. Balik sa trabaho, ayusin niyo! Boss. Christy. Ayun. Pasensya ka na. Ngayon ako nakadating. Ang hirap kasi iwan ni Jeremy eh. Pinatulog muna namin ni Meldy. Kamusta na siya? Sana hindi na trauma ang anak natin dahil sa nakita niya. Ay, hindi naman siguro. Mahirap pero pinaliwanag ko sa kanya lahat. Pero nag-aalala lang siya sa lola niya. Wala pa kasi yung balita na yun. Hindi pa lumalabas yung doktorya niya. Medyo kinakabahan na ako. Tibaya mo yung loob mo. Nandito lang naman ako para sa'yo, ha? Ha? Alam mo ba, Leon, na nagpunta dito si Hana kanina? Kapal nga ng mukha niya para magpakita dito. O ano naman pakay niya? Ano pa ba? Para makita akong nagdurusa, di ba? Binantaan niya pa rin ako, di ba? Kaya naniniwala talaga ako na siya may pakana ng sunog nito. Inamin niyo sa'yo ang lahat? Hindi. Tingin mo ba aamin yun, Leon? Pero alam naman natin, di ba? Alam natin na siya lang naman ang may motibo para gawin lahat ng to. Kung siya man ang may gawa nito, sukdulan na yung kasamaan ni Hana. Excuse me. Dok, kamusta na po ang lagay ni Mama? She's still unconscious. Patuloy namin minomonitor ang kanyang vitals. Marami na lang na toxic yung si Miss Carmen. She's suffering from acute respiratory distress syndrome. A condition na pwedeng mag-lead sa emphysema and heart failure. Kaya, inoobserbahan pa namin siyang mabuti. Tatapatin ko na po kayo. Sa lagay niya ngayon, at her age, nasa peligro pa po ang buhay niya. Excuse me po. Anong gagawin ko? Hindi ko kaya na wala si Mama. Hindi ko kaya na wala yun. You're happy now? Yes, very. At utang ko sa'yo ang lahat. So malaya ka na. Malaya ka nang mahalin ako ng buong buo. Just like you promised. Yes, love. Pero, hindi pa ako tapos sa mga plano ko.
Gusto ko sana suportahan mo pa rin ako sa mga next kong plan. Ano pa gusto mo mangyari? Marami pa akong plano para sa kanila. Gusto ko mag-away-away pa sila lalo. Ganon kalala yung sugat na ginawa nila sa akin, kaya gusto ko sagarin din yung ganti ko sa kanila. Sana maunawaan mo kung saan ako nanggagaling lang. Sorry, Ma. Sorry na damay kayo sa gulo ng buhay ko. Kung alam ko lang na hantong sa ganito, sana pala hinayaan ko na lang silang saktan ako. Kasi hindi ko kayang makita ka ng ganito, Ma. Mahal kita. Hindi ko po kakayanin man nang wala ka. Ikaw ang lakas ko eh. Ma, please, wag mo akong iiwan. Please. Ano ba yung ginawa niyong kasamaan? Si Madam Shaira pabalik na. Siya na lang magsasabi sa inyo ng masayang balita. Masayang balita para sa amin. Pero para sa inyo, saklap. Kapal ng mukha mo. Christy, tigilan mo ako. Tiniis ko lahat. Lahat ng pananabotahe mo sa akin. Pero para idama yung mama ko sa lahat ng tao sa buhay ko, mama ko! Wala ka na talagang konsensya, Hana! Kapalabukan! Tama na! Yan. Magpatayan na kayo. Kinalaman sa nangyari. Sa huli nyo na lang malalaman na ako may kagagawa ng lahat. Kamusta na po ang lagay ni Mama? Tatapatin ko na po kayo. Sa lagay niya ngayon, at her age, nasa peligro pa po ang buhay niya. Gusto ko sana suportahan mo pa rin ako sa mga next kong plan. Ano pa gusto mo mangyari? Marami pa akong plano para sa kanila. Gusto ko mag-away-away pa sila lalo. Ganon kalala yung sugat na ginawa nila sa akin, kaya gusto ko sagarin din yung ganti ko sa kanila. Mahal kita. Hindi ko po kakayanin man nang wala ka. Ikaw ang lakas ko eh. Please, wag mo akong iiwan. Please. Panoorin mo to. At ang pinakamagandang nangyari, meron pa nadamay. Hulaan mo kung sino. Yung mahadera mong lola. Tori, wag! Napakasama mo! Bakit pati yung lola ko wala kalaban-laban sinaktan mo? Hoy, hindi totoong walang kalaban-laban yan, lola mo, no? Ilang beses ako sinaktan ng matandang yon. Alam mo, impacta rin yung lola mo. Kaya tama lang na patahimikin muna natin siya. Sobrang ako kasama mo, Tita Shaira. Bakit mo siya sinaktan? Bakit pati Tori, si lola? ka. Bakit pati siya sinaktan mo? Bakit siya sinaktan? Bakit mo siya tinabay? Bakit mo tinabay? Ba't pinutol ko na dati yung sungay mo eh? Sumasagot-sagot ka na naman sa akin, ha? Ano? Sungay? Hindi ba dapat sungay mo yung putulit? Kung anong ginawa ng mamahan ako sa'yo, dapat lang sa'yo yun. Dahil masahol ka pa sa salat apak sama mo! Ah, ganun, ha? Salot ako? Oo! Ha? Humanda ka. Dahil ang susunod na sasalantay ng salot na to ay yung nanay Hana mo. Kaya kung ako sa'yo, tanggapin mo na lang kung ano magiging kapalaran ng nanay mo dahil sinasabi ko sa'yo, sisirain ko ang buhay niya! Napakasama ka! Masama talaga ako! Pigil ka na! Nanahimik ka rin!
Eunice, tawagan mo na ba si Henry? Yes, he's on his way. I need to conduct my own investigation on who is behind this arson. What for? To know the truth, Eunice. Hindi nila ako pwedeng pagbintangan sa hindi ko naman kasalanan. But isn't this what you wanted? Napabagsakin si Christy? Bagsak na nga siya eh. Hindi para saktan yung nanay niya. I have a reputation to uphold and kailangan kong linisin yung pangalan ko. Na-secure niyo na ba yung mga perimeter? Opo, sir. Okay. Make sure ma-check niyo maiging area, ha? Sige. Okay. Chief Lazara, ako yung tumawag sa inyo, si Leon. Kamusta? May update na ba sa investigasyon? Natukoy niyo na ba kung saan nanggaling yung sunog? It's positive, Leon. May nanadya sunugin ng school. It's definitely arson. May na-recover kaming galon ng gas a few meters away dito. May kinalaman kaya yung tao nakita namin? Kaso, hindi niyo siya ma-identify, right? Naka-helmet. Hindi namin namukhaan agad. Umalis. Chances are, napag-utusan lang yung tao na yon para sunugin ang gusali na to. Posibleng may ibang tao sa likod ng pangyayaring ito. Someone na may matinding galit kay Miss Salcedo at sa pamilya nito. May alam ka bang tao na nakaaway o nakasamaan nila na loob? Hi, love. Aalis ka na naman? Oo. Gusto ko sana pumunta sa hospital eh. Gusto ko i-check kung kamusta na yung lagay ng matandang Carmen na yun. Hindi mo ba pwedeng iutos na lang yan? Love, I want to be there. Gusto ko sana na makita ko with my own eyes kung paano mag-suffer si Christy at yung pakialamera niyang nanay. I understand. Every time I see them suffer, I see yours lessen. Take care. Thank you for understanding. I'll call you once I'm there, all right? Okay. Christy, umuwi ka na muna, please. Magdamag ka nang nagbabantay dito eh. Cause you have to rest. Ako na muna bahala dito kay tita. Sige na. Because ayoko. Hindi ako alis dito. Dito lang ako. Babantayan ko si Mama hanggang magising siya. Gusto ko, pag nagising si Mama, ako una niyang makikita. Gusto ko pag nagising siya, marinig ko agad yung boses niya. Na sinasabi sa akin, everything will be okay. Gusto ko na rin siyang mayakap. Gusto ko siyang mayakap kasi ngayon poprotektahan ko na talaga siya. Wala nang makakapanakit pa sa kanya, Kaz. Christy. Pumunta ako kaagad nang nabalitaan ko. Paano? Akala ko nasa Amerika ka. 1 week na kami ni Jordan Jr. dito. May mga business akong inattendan eh. Nabalitaan ko sa news yung sunog kaya nagpunta ako sa bahay niyo. Sabi niya ni Yaya Meldy na nandito kayo sa ospital at malubhan lagay ni Mama. Nasa critical na condition si Mama. Kaya hindi ko maiwan. Kawawa naman si Mama. Hindi ko maintindihan, Jordan, sinong gagawa nito sa kanya. Sa edad niyo yan, hindi niya na kailangan maghirap o magdusa. Alam ko masakit. Ako, parang tunay ko ng nanay ito si Mama. Sana malagpasan niya to. Sana nga kasi
Kasi kapag hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko sa mga taong gumawa nito sa kanya. Alam mo ba kung sino gumawa? Si Hana. Dinadamay niya si Mama sa paghihiganti niya sa akin. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako mapatawad ni Hana sa pagkamatay ni Billy. Kaya siya naghihiganti sa akin. Iwan ko muna kayong dalawa. Bibili muna ako ng inumin ninyo. Mahalaban ka lang, ha? Huwag kang susuko. Alam kong kaya mo to. Jordan, salamat. Saan? Salamat at punta ka dito. Alam ko naman na kung mahirap to para sa'yo. Tama ka. Wala naman akong plano magpakita pa. Pero hindi ko kaya tiisin to si Mama. Hindi ko makakalimutan lahat ng kabutihan na pinakita niya sa akin noon. At alam ko sa sarili ko, hindi rin ako matatahimik kung aalis ako ng bansa na hindi siya ligtas. Salamat sa concern mo, Jordan. Wala man malay si Mama ngayon, pero alam kong nararamdaman niya lahat ng pagmamahal ng mga tao sa paligid niya. Na lahat na nanalangin, sana malagpasan niya na ang pagsubok na to. Tagal ko na nagtimpi sa'yo. Tingnan mo nangyari. Lumala. Di ba sinabihan kita na huwag mo na galawin si Christy? Nandamay ka pa ng ibang tao, dinamay mo si Mama! Sabihin mo na sa akin yung totoo. Ikaw ba ang nag-uutos na sunugin yung eskwelahan? Aminin mo na! Ikaw ba? Tapos, anong gagawin mo? Papatayin mo ako para kay Christy? Hindi mo iniisip ang kinabukasan ni Jeremy? O kaya kung anong iisipin ni Billy kung nakikita ka niya ngayon? Eh di sana inisip mo si Billy bago mo iuutos yun. Wala akong kinalaman dun sa sunog na sinasabi mo. Ano ngayon ka pa magsisinungaling sa akin? Nagsasabi ako ng totoo! Life has been so difficult for all of us. Patay na nga si Shaira, pero namatayan naman tayo ng anak. Parang hindi na natapos to. Ikat natin. At kahit ilang panahon pa ang lumipas, hindi nawawala yung sakit. Talaga kaya ipag-uwala si Mama. Di talaga. Kailangan ko pa ang Mama ko. Kaya hindi ko talaga tatanggap. Hindi ko kakayanin ko pati si Mama kukunin sa akin, Jordan. Hindi ko rin kakayanin. Kailangan mo pa si Mama. Inaamin ko, oo. Ilang beses kong gustong isabotahe si Christy. Gusto ko talaga siyang pabagsakin pero hindi sa ganitong klaseng paraan.
Hindi ko kayang gawin yung sa nanay niya. Hindi ko kayang makasakit ng ibang tao. Oo, galit na galit ako kay Christy. Gusto ko siyang patayin, oo. Pero hindi kaya ng konsensya ko. Hindi ko kayang gawin sa kanyang ginawa ko kay Shaira. Anong sinasabi? Ha? Ano ginawa mo kay Shaira? Araw-araw ako pinapatay ng konsensya ko, Leon. Sinisisi ko yung sarili ko, Leon. Kasi pakinamdam ko parusa sa akin ang nangyari kay Billy kasi pinatay ko si Shaira. Ikaw nga yung pumatay kay Shaira. Ako nga. Tandang-tanda ko pa yung araw na yun. Nung pinuntahan ko siya, paalis na dapat siya at wala siya kahit konting pagsisisi sa ginawa niya. Shaira. Si Shaira, sinaktan ka niya? Nagdilim yung paningin ko, Leon. Hindi ako papayag na makatakas siya sa lahat ng kasamaan niya. Namuo yung galit sa puso ko. Hindi pwedeng makalaya siya. Kaya ginawa ko kung na dapat ang tama. Ay, naayos ko! Binaril ko siya! Nakita ko nagliyab siya kasama ng bangkang sinasakyan niya. Kaya nung umuwi ka nung gabing yun, iniiwasan mo lahat ng tanong ko sa'yo. Ha? Paano ko sasabihin sa'yo, Leon? Paano ko ipapaintindi sa'yo yung nararamdaman ko? Bilang isang ina, ang tagal kong hindi nakita si Billy. Tapos pagbalik ko, nadatnan ko, baldado na, hindi nagsasalita. Kailangan kong pagtanggol yung anak ko. Matatahimik lang ako pag ipaghiganti ko siya. Yun ang akala ko. Pero lalo lang gumulo ang lahat. Kasi hindi pala kaya ng konsensya ko. Alam kong deserve ni Shaira mamatay. Deserve niya talaga. Pero nagsisisi ako. Madalas naiisip ko na karma yung nangyari sa akin. Anak ko ang siningil sa akin dahil sa ginawa ko kay Shaira. Ate Billy, tingnan mo yung mga dahon. Patay na. Ka na umiyak, Tori. Hindi naman natin kasalanan yan. Ate Billy, parang ganito lang pala tayo eh. Nalalanta na. Natutuyot. Ang masakit pa. Ang alam ng mga magulang natin, patay na talaga tayo. Tori, ano ba? Ano ba yung iniisip mo? Di ba sabi ko sa'yo, huwag tayo mawawala ng pag-asa. Huwag ka mawawala ng pag-asa. Lagi nga sinasabi ni Lola Carmen na stay strong para kay Mommy at saka kay Baby Jeremy. Pero Ate Billy, hindi ko kaya maging strong ngayon eh. Lalo na sa sunod-sunod ang mga masasamang nangyayari sa mga magulang natin. Sige, ituloy mo na lang. Ituloy mo na lang. Wala. Dapat mo talaga akong patayin kasi pinatay ko yung kapatid mo.
Bakit kita huhusga? Sa sobrang dami na napatay ko at nasaktan ko. Oo. Kapatid ko nga si Shaira. Pero lagi mong tandaan, ina ka ng anak ko. Naiintindihan mo yun? Ha? Handa akong pagbayaran yung kasalanan ko. Gusto ako sa mga polis ko, sasabihin mo sa kanila. O ano ngayon kung gagawin ko eh? Magbabago ba yung mga nangyari? May babalik ba natin yung buhay ng anak natin? Hada biktima nang tayo na lahat ng sitwasyon. Oo, Anya, pero hindi ako yung gumawa ng sunog. Hindi ko ginawa yun. Galit ako kay Christy. Pero hindi ko siya kayang patayin. Kung hindi ikaw yung gumawa, sino? Yes, Franco. Don't worry, nandito na ako sa ospital. Yes, mag-iingat ako. I love you. Jordan? Tori, kahit anong mangyari, huwag tayo mawawala ng pag-asa. Alam ko mahirap, masakit. Masakit sa'yo, masakit yung mga nangyayari. Makakabangon din tayo. Kailan pa yun, Ate Billy? Pakiramdam ko kasi katapusan na to eh. Totoo ba ang sinasabi nila na kasamaan ang laging nananalo kaysa sa kabutihan? Bakit lagi nasa itaas si Tita Shaira? Ika na. Yan ba si Jordan? Anong ginagawa mo dito? Magkausap lang tayo kanina. You're here all alone? Sinundan na kita magmula pa lang nang umalis ka sa isla. Hindi ako mapakali. Bakit wala ka bang tiwala sa akin? So yan nga si Jordan, yung asawa mo. Asawa ko noon, oo. Siya ba pinunta mo dito? Franco, hindi ko nga alam na nandito siya eh. Ang huling balita ko sa kanya, nasa Amerika siya, tsaka hindi na siya babalik. Kaya nagulat din ako nung nakita ko siya dito. Anong plano mo? Bakit mo lalapitan? Gusto ko na sana siya lapitan. Kasi gusto kong tanungin kung nasan yung anak ko. Franco, ina ko. Nangungulila na ako sa anak ko. Gusto ko na siya makita. Miss na miss ko na siya. Gusto ko na siya makasama. Wala na ako nararamdaman para kay Jordan. Yung anak ko na lang talaga yung concern ko. Pag magpakita ka sa kanya ngayon, papakulong ka niya. Handa ka bang harapin yan? I'm sorry. Dala lang ako ng emosyon ko, hindi na ako makapag-isip na maayos.
Ano na nga mangyayari kung hindi pa ako dumating dito at hindi kita napigilan? Yes, I know. Thank you. Salamat kasi lagi mo na lang ako nililigtas. Simula na magkakilala tayo, niligtas mo na yung buhay ko. Hanggang ngayon, inaalagaan mo pa rin ako. Niligtas mo ko sa kapamakan. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin kung wala ka. Habang nabubuhay ako, hindi kita pababayaan. Pero yung anak ko, Franco, gusto ko na siya makuha. Planuhin natin na mabuti ang pagbawi sa anak mo. Total ngayon may pambarter ka na. Mga anak nila. Guys, pakibalik na lang ito sa kotse. May balita ba kay Mama nung umalis ako? May nagbago ba? Still the same. Wala pa rin malay eh. Sana bumalik na si Mama. Ayos! Ayos si Mama! Ayusin mo. Ano nangyari? Carl! No! Jordan! Ito lang ang nangyayari, Jordan! Ito! Ano ko kasi? Kasi anong mangyayari? Siya ang nanunog ng eskwelahan, kaya tingnan mo ngayon ang lagay ni Mama. Harrison nga yung nangyari. Pero alam mo, hindi magagawa ni Hana na sunugin yung eskwelahan mo. Pero hindi mo rin mababago ang pag-iisip ko. Sisiguraduhin kong pagbabayaran ni Hana lahat ng kasamaan niya. Alam mo, pwede na kita patayin ngayon eh. Gawin mo na! Hindi ako natatakot sa'yo. Ano nang sunod mong gagawin? Si Hana, yung babaeng pumatay sa akin. Siya yung isusunod ko. And now, may I present to you our last and final awardee for this event. Let us welcome on stage, Miss Hana Rodriguez. Pakasaya ka na ngayon, Hana. Dahil mamaya, katapusan mo na.